everyone. Welcome po sa Weekly Habit. Ang topic po natin for today is from the book of Nahum 1. Yung meaning pala ng pangalan ni Nahum is about uh, comfort. Then, bago po tayo magnilay-nilay o pag-aralan ng Nahum 1, let us open this in prayer. Father God, King Jesus, and precious Holy Spirit, marami pong salamat, Lord, sa araw na ito, Lord God, for revealing, Lord God, yourself, Lord God, to each one of us, Lord God, na mas lalo ka pa po namin makilala at nawa, Panginoon, Lord Jesus, ma-ignite, Lord God, yung apoy, Lord God, sa puso namin, sa pagkilala sa inyo, sa pagpupuri at paglilingkod, Lord God, sa inyo. At marami pong salamat, Lord God, na mananatili sa mga puso namin, Lord God, yung holy fear of the Lord. Lord, we thank you for your goodness, we thank you for your love, and we thank you for releasing wisdom to each one of us, Lord God, na i-apply namin to, Lord God, sa bawat, Lord God, buhay namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba at dinadakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dito po yung Nahum 1, pinapakita po dito sa sa book na to. Kasi actually ilang beses ko siyang binasa ng paulit-ulit kasi hinihingi ko yung revelation ni God. Kasi minsan 'di ba pag mag-share tayo sa Take 15 or sa ganito sa Weekly Habit, minsan magbe-base tayo sa internet kung anong history, or magbe-base tayo kay Meta, yung AI, di ba? Doon ka magtatanong kung anong pwedeng insight dito, di ba? Pero mas maganda pa rin, mas powerful pa rin talaga pag yung revelation is galing kay God talaga. Kasi mas magkakaroon siya ng impact dun sa mga taong nakikinig. Mas makokot up yung attention ng mga soul na nakikinig. Kaya sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, kailangan talaga is makinig talaga tayo kay God. Willing to wait, na mag-silent time para po sa atin, ma-release sa atin yung insight or revelation na gusto niya iparating dito sa Nahum. Dito po, sabi sa sa 1 pa lang, hindi ko naman na po itong babasahin isa-isa, pero ang kwento po nito, yung kada part po na nandito sa mga letter dito sa Nahum is revelation ni God kay Nahum doon sa para doon sa Nineveh. Kasi about yung tinutukoy po dito about judgment, para mananay yung balahibo mo kung di ba, kung babasahin mo to, makakaramdam ka ng takot. Tapos dito sa 2, sabi, si Yahweh ay Diyos na mapanibaghuin at mapaghiganti. Si Yahweh ay naghiganti at napupuot. Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin, kanyang mga kaaway, kanyang pinaparusahan. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, subalit dakila ang kanyang kapangyarihan at tiyak na mananagot ang sino man sa kanya'y kumalaban. Kailangan po talaga na kung ano po talaga yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ayun po talaga yung lakaran natin, hindi sa lungat doon sa sinasabi ng Panginoon sa atin or sa law na nakasulat doon sa Bible, di ba po? Kailangan manatili tayo nakakampi yung Panginoon. Huwag tayong sasalungat doon sa sa kagustuhan niya sa buhay natin. Kasi minsan nga po, yung level ng surrendering natin, parang may percentage. Sinasabi lang natin na, Lord, 70% lang, 80% lang, 90% lang. Magtitira tayo ng 10% para sa natin, sa sarili natin. Dapat hindi po ganun. Kailangan 100% na surrendering sa Kanya. Kasi parang test of ownership pa rin po ito eh. Kasi kailangan na masanay po tayo na hindi laging patungkol
sa sarili natin or patungkol sa family natin yung ginagawa natin. Kailangan din may gawin tayo sa kingdom ng Panginoon to advance His kingdom here on earth. Tapos, sabi niya po dito, kasi dito pinapakita kung sino si God eh. Sobrang merciful ni God. Sobrang grabe yung love niya sa bawat tao. Sobra yung niya, sabi how wide, how long, how high, how deep, how precious is His great love for us. Pero lagi po natin tatandaan na kahit sa kabila ng matinding pag-ibig ng Panginoon na grabe yung mercy niya sa bawat o grace niya sa bawat isa sa atin, lagi pa rin po natin tatandaan na judge pa rin po siya, man of war pa rin, na grabe pa rin yung power niya na makapangyarihan talaga para ma-destroy yung mga lumalaban o kumakalaban sa kanya. Sabi niya dito sa 3, bagyo at ipo-ipo kanyang dinaraanan. Mga ulap ay kagaya lamang ng alikabok sa kanyang mga paa. Sa utos lamang niya ay natutuyo ang dagat. Gayon din ang ilog, natitigang ang kabukiran ng Bashan at ang bundok ng Carmel. At nalalanta ang mga bulaklak ng Lebanon. Nayayanig sa harapan niya ang mga bundok at bumubuho ang mga burol. Ang lupa'y nayayanig sa presensya ni Yahweh at nanginginig ang daigdig, gayon din ang lahat ng naninirahan rito. Sino ang makakaligtas sa galit ni Yahweh? Sino ang makakatagal sa kanyang matinding puot? Bumubugang parang apoy ang kanyang puot, batong malalaki ay nadudurog dahil sa kanyang galit. Sa 7, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kalungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa kanya ay kanyang inaalagaan. Tulad ng malaking baha, lubos niyang pupuksain ang kanyang mga kaaway. Tutugisin sila hanggang mamatay. Ano ang binabalak ninyo laban kay Yahweh? Wawasakin niya ang kanyang mga kaaway at paghihiganti nila'y di na mauulit pa. Tulad ng mga lasenggo, sila'y malulunod sa alak. Tulad ng salasalabat ng mga tinik na tuyong dayami, kayo ay matutupok sa apoy. Kasi yung mga words na ito para to sa bayan ng Nineveh o dun sa Assyria. Dahil nga nabasa ko dito is yung pagkaano nga nila ng mga image, pagmumod nila ng image, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, tapos cycle na paulit-ulit na nagkakasala na sa harapan ng Panginoon, kasi si God ayaw niyang mag-continue yung kasalanan sa lugar na ito. Kaya gagawin niya talaga papatayin niya yung mga naninirahan dito ng mga mamamayan. Then pero meron din siyang sinabi dito sa bandang kalagitnaan. Meron siyang na-mention dito yung covenant niya or agreement niya sa bansang Israel. Basahin ko lang po. Sabi niya sa 11, di ba sa inyo nagmula ang taong nagbalak ng masama at naghihikayat na magtaksil sa kanya? Sabi niya sa kanyang bayang Israel, kahit na malakas at marami ang mga taga-Assyria, mawawasak sila at maglalaho. Kahit na pinapahirapan ko kayo noon, ito hindi ko na uulitin. At ngayon nga, wawakasan ko na ang paghihirap sa inyo ng mga Assyria at palalayain ko kayo sa pagkaalipin. Ito ang pahayag ni Yahweh tungkol sa Assyria. Malilipol ang lahi ninyo, wala nang magdadala ng inyong pangalan na alisin ko na sa mga templo ang inyong mga Diyos at mga imahen na nililok ng kamay. Ipaghahanda ko kayo ng libingan sapagkat wala kayong karapatang mabuhay. Yun po. Yung highlight dito is yung promise ni God sa bansang Israel na
alam naman po natin na, ayun nga, paulit-ulit din sila nagkasala sa harapan ng Panginoon. Pero, grabe yung ano, grabe niya tignan yung bayang Israel eh. Kahit na, yun nga, umuulit-ulit sa kapagkakasala, lagi pa rin nare-remind si God doon sa ano, sa promise niya sa ano, sa bansang Israel. Sabi niya hindi niya na muling hahayaan na na patuloy sila na ano, na apihin or gawing alipin ng mga ano, Assyria. Kaya sabi niya, ikakat na daw niya yung ano ni God, yung kahirapan ng bansang Israel doon sa ano, sa ginagawa nga sa kanila ng mga Assyria. Tapos yun nga, yung na-mention din dito sa 14 na lilipulin niya yung ano, yung bayan ng ano, Assyria, na sinabi nga dito wala silang karapatan na ano, na mabuhay. Diba? Grabe po yung ano, yung mga words na binitawan ng ano, ng Panginoon. Diba po? Tapos sabi niya sa 15, masdan mo't dumarating na mula sa kabundukan ang tagapaghatid ng magandang balita. Nasa daan na siya upang ipahayag ang kapayapaan. Ipagdiwang ninyo, mga taga-Juda, ang inyong kapistahan, at tuparin ninyo sa Diyos ang mga ipinangako ninyo sa Kanya. Hindi na kayo muling sasakupin ng masasama sapagkat lubusan na silang nawasak. Yan. Ito, sa ano po natin ngayon, sa, kung i-relate po natin siya sa ano, sa generation po natin ngayon, marami pa rin pong ano image, kumbaga, yung mga Diyos-Diyosan na ginagawa po ng ano, ng mga tao. Kumbaga, hindi lang ito, kasi ngayon modern na, minsan nakakalimutan na natin yung relationship natin sa ano, sa Ama, dahil nakatuon na lang po tayo sa mga ano, sa mga gadgets, nagiging busy na lang tayo na lagi nag-scroll, laging sa ano, sa social media or sa mga napapanood po natin using our phone, di ba po? Dapat po is ano, magbigay tayo ng ano, ng limit doon sa paggamit ng mga phone na yon. Kasi syempre, di ba po, hindi kasi natin namamalayan, unti-unti na pala nagkakaroon na ng nagkakaroon na ng spiritual dryness kasi nawawala po sa ano, sa presensya ng Panginoon. Then kung ano naman po, kung minsan naman po yung mga tao na nawawala sa ano, sa church natin, hindi natin alam yung mga ano yung mga pinagdadaanan nila, hindi natin alam kung ano yung gumugulo sa kanila. Ang gawin na lang po natin is itaas natin sila sa ano, sa panalangin. Huwag natin silang i-judge kasi si God lang naman talaga yung ano, yung judge. Kailangan nandoon pa rin kung paano sila tingnan ni God, kung ganun natin sila tingnan, i-lift up natin ito sa ano, sa panalangin lahat. Then lagi po nating tatandaan si God after po siya sa ano, sa heart ng tao. Hindi natin pwedeng gamitin yung mga ano, mata natin, sariling mata natin para ano, mag-comment or mag-isip ng di maganda dun sa ano, sa tao, kasi baka tinitingnan mo lang siya na ganito pero yung puso niyan iba ang tingin ni ano, ni God. Kahit sa mga ano po, sa mga sarili natin, minsan negative yung tingin natin sa ano natin, sa sarili natin. Nagkakaroon tayo ng ano, ng takot na baka parusahan tayo ni God or ganito. Lagi po nating pakatandaan na ano, merciful pa rin po ang ating Panginoon at loving pa rin po siya, at hindi po siya nagsasawa na pakinggan yung ano, hinaing or panalangin ng mga tao na nananampalataya sa Kanya o sumusunod sa Kanya. Kasi yung time naman po natin is ano, niligtas na po tayo ni Lord Jesus, namatay na siya sa cross at pinagbayaran niya yung lahat ng kasalanan natin. Pero always remember sa ano, sa John, 'di ba? Sinabi niya that those who are born of God does not sin. Kailangan talaga malesen or unti-unti talagang mawala yung ano, yung kasalanan sa ano natin, sa
status or ano natin sa buhay po natin, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo gumawa, kung paano tayo gumalaw, kailangan po is naaayon doon sa sa kalooban ng Panginoon. Hindi naman 'yun sa pamamagitan ng lakas na meron po tayo, hindi sa pamamagitan ng katalinuhan na meron tayo, kundi sa mercy and grace ni God na siya yung sumasa atin, siya yung nagmo-move sa bawat isa sa atin. Kaya dahil sa kanya, dahil sa presensya niya, ma-overcome po natin yung lahat ng kahinaan natin, na hindi po tayo matulad na ma-judge tayo na katulad nung nangyari doon sa land ng Nineveh. Kaya itong chapter na ito, itong book ng Nahum, siguro po nagbibigay ito ng warning sa bawat isa sa atin na talikuran na, turn away from all forms of your wicked ways. Kumbaga, talikuran na natin yung yung mga ginagawa natin, hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kailangan tumakbo tayo para matapos yung run and finish the race, 'di ba po? Kasi hindi naman po tayo na nabuhay dito sa mundo para lang magtrabaho or mag-aral, bumili ng ganito, mga material things na kailangan natin or mga needs or desire natin. Lagi lang lagi lang patungkol sa sa sarili po natin. Kailangan lagi po nating isipin, ilagay natin sa puso natin na meron po tayong mission or may purpose or may calling po tayo to establish yung kingdom ng Panginoon here on earth. Kung tingnan na lang muna natin sa maliit na na side. Kung nasa saan tayo nilagay ni Lord. Itong IPN, Interactive Prayer Network of the Cross. Kailangan natin yung bawat isa. Kailangan natin na magtulungan para bumalik yung mga apoy. Kumbaga lumago yung lumago tayo spiritually. Yun po yung dapat na kailangan maging goal natin bago matapos yung taon na ito, na kailangan bumalik yung first love natin sa sa Panginoon. Lumago tayo sa pagkilala sa kanya, yung dati nating ginagawa, yung matinding zealousness natin sa pag-worship sa kanya, sa pag-pray. Kasi yung yung katulad nung yung revelation sa akin ni God, lahat naman po ng desire or needs natin, magka-follow lang lahat ng yon. Kumbaga, hindi mo kailangan siyang paghirapan. Ang kailangan mo lang mag-focus, fix mo lang yung eyes mo doon sa assignment mo sa kingdom. Kumbaga, yung heavenly lifestyle, yung kailangan natin na gawin. It's all about prayer, worship, lahat ng mga devotion natin, tapos sharing the word of God sa mga tao, tapos yun, mag silent time, bigay natin ng yung buong buo na puso natin sa sa Panginoon. Kailangan lang po lahat kung saan ka nilagay na area ng Panginoon or sa work mo, merong diyan, kumbaga merong nangangailangan ng panalangin diyan. Kung ano yung nakikita mo na dapat i-lift up sa prayer, kaya iyon ang kailangan na na gawin natin. Or kung kailangan ba na may sabihan tayong tao, magbigay tayo ng warning, na katulad ng ginawa dito ni Nahum, 'di ba? Nagbigay siya ng warning, hindi siya hindi siya nagpahinder. Kumbaga hindi siya na-intimidate. Grabe yung tapang na na pinakita niya dito, na kung ano talaga yung sinabi ni God, na eksaktong sinabi ni God, ayun talaga yung yung sinabi niya doon sa sa mga tao, na dapat ganun din po tayo. Wag nating isipin yung mga negative things, kasi pag once na ginamit ka ni God as a vessel, kung seer ka man o propeta ka man na gagamitin niya, kailangan sabihin mo talaga yon ng buo, kung ano talaga yung sinabi ni God dun sa mga tao. Walang walang limit yon. Kailangan kung anong exact word na sinabi, ayun talaga yung
yung sabihin po natin. Kasi magiging accountable ka doon kung may bawas o may kulang or sinobrahan mo man, ganun. Kailangan wag din tayo matakot na sabihin yon, yung mga words na yon. Kasi pag di natin yung sinabi, accountable tayo kay God. Once na sinabi naman natin, di sila nakinig, sila naman po yung accountable kay God. Kaya ito po yung yung Nahum 1, kailangan po maging aral po sa atin na maging matapang tayo na ipahayag yung warning ni God para doon sa mga tao, lalo na sa generation ngayon na nakikita natin na pasama na ng pasama ang mundo. Kailangan po umiba po tayo ng gawi. Kailangan doon tayo sa tabi ng Panginoon. Kasi gagamitin niya yung bawat isa sa atin, IPN, para ma-build yung kingdom niya. Kasi sobrang malapit na si God dumating, pero kailangan makomplete na yung niya, yung mga tinawag niya o yung mga sa kanya, yung mga nakasulat doon sa niya, sa kamay niya ng mga pangalan. Kailangan makumpleto na po yun. Kaya kahit konting lang, bagay lang, ipanalangin natin, mga nakakatabi natin sa sa bus, nakakatabi natin sa jeep, or mga nakakasalamuhan natin, nakakadaong ang palad natin. Kahit na lang, simpleng panalangin lang yan, malaking tulong yon sa sa realm. Grabe po yung impact nun. Basta mag-pray ka ng na sincere talaga yung yung puso mo, na tingnan mo sila na may pag-ibig, na hindi dumating yung time na na i-judge sila or ma-curse sila. Kailangan dumating yung time na tingnan talaga sila ng Panginoon. Pero dahil nga sa bawat isa sa atin, dahil nilip up natin sila sa prayer, dahil itinaas natin sila sa panalangin or na-present natin sila sa Panginoon, dahil sa iyo o sa akin o sa ating lahat, tiningnan sila ng Panginoon, na gamit yung mata niya na sobrang loving at grabe yung mercy ni God sa mga tao talaga na kumikilala sa Kanya. Kaya nga, i-usher po natin yung lahat ng tao sa presensya ng Panginoon upang sa gayon, manampalataya sila, lumakad sila na ayon sa kalooban ng Panginoon at hindi manatili doon sa kasalanan. Ang kilang is yung love, yung power na sumasa atin, na yung apoy sa paglilingkod at pagkakaroon ng pagkakaisa para ma-build yung kingdom ng Panginoon. Sige po, ayun lang po yung masashare ko. Thank you po sa nakinig sa sa Weekly Habit. Marami pong salamat. Be blessed everyone.